Pinakausap tayo ng Diyos sa mga nakakagulat, ngunit ordinaryong lugar, sa ilalim ng puno, sa hindi, sa preskong simoy ng hangin na dumarating sa tamang panahon. Aming Diyos, buksan mo ang aming mga puso upang mapansin ang iyong presensya sa aming buhay. Pinakausap tayo ng Diyos sa mga nakakagulat, ngunit ordinaryong paraan. Sa salitang mula sa isang kaibigan, sa panalangin na dumarating sa tamang panahon, sa isang awiting tumatagos sa ating pagkatao. Aming Diyos, buksan mo ang aming mga isipan upang makilala ang iyong tinig sa aming paligid. Mga minamahal, sa mga nakakagulat at ordinaryong paraan na nagpapakita ang Diyos sa atin, gaway makilala natin ang Siya at ang ating mga kapitbahay ng may bukas na puso, isipan, at kamay na handang harapin ang mga mahiwalang gawain niya. Aming Diyos, buksan mo po ang aming mga buhay upang tanggapin ang iyong mga pagpapala, upang kami ay sama-samang mag-abahagi sa kagalakan, pagkamangha, at pagtawa ng mga mahiwalang gawa ng Diyos sa aming paligid. Sa ating awal ng pagpupuri, awitin po natin ang portfolio of the Word. Diyos ng Ama, salamat po sa araw na ito na tinawag mo muli sa iyong bahay-sambahan. Salamat sa mga anak mo na narito. Gayon din, Panginoon, sa mga anak mo pa na naghahanda patulong dito. Ingatan mo sa
lingkong ito na ikaw ay aming papupilihan, sasambahin, makikinig ng iyong mensahe. Nawa, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ang siyang manguna sa mga taong gagamitin mo sa araw na ito, sa umaga ito, sa mga awitin, marinig namin, sa mensahe ng awit, sa mensahe ng buhay. Gabayan mo, Panginoon, ang bigyan ng wisdom ang aming tagapagsalita. Ikaw, Panginoon, yung masentro sa bawat mensahe na aming marinig. Salamat po, Panginoon, dahil sa bawat araw ay binibigyan mo kami ng pagkakataon na mabuhay at maibigay namin, Panginoon, yung best namin para po sa iyo. Sa lahat po ng gagawin namin, Lord, nais lamang namin ibalik sa iyo ang kapulihan. Maraming salamat po sa iyo. Pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Diyos tingin ang daig, iligtas mo ngayon, ilayon sa sala, isip puso namin, Jesus na Panginoon, kami papalain. O Jesus, ang tingin sa iyo'y Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Iba wala pa po ano. Mauna na tayo sa pagpapala ng Diyos. Mamaya na yung iba pagdating nila. Amen po ba doon? Ako mahina. Amen po ba doon? Amen. Kumusta naman po ang nagdaang linggo natin? Kami pong mga guro ay sobrang na-stress. At ang inyong linggo rin ng pagupit. Baka po ako makalbo. Sa sobrang laki ng mga bata. Pero purihin po ang ating Diyos dahil yung lakas na pinagkakaloob niya ay talaga namang unstoppable. Ang inyong pong linggo ay napapagod. Hindi naman po tayo pabatanan, no? Ako po 2 araw naglaba. Simula ng Biyernes, kumain kay Halloween pa po, ano. Pero hindi rin. Then kahapon naglaba po ulit. At na-invite po na mag-lead ng praise and worship. Hindi po tayo entitled para tumanggi. Dahil ang Diyos, pag hinihingi tayo, lagi po niyang binibigay. Medyo delayed man, maaga man, pero ang ating Panginoon ay laging nakikinig sa ating panalangin. So, gaano man tayo kabala, kapagod, narito tayo para maglingkod at magpuri sa ating Panginoon. Palakpakan po nga natin ang ating Panginoon. At sa ating buong pananambahan ngayon, ang isa sa nire-ready sa atin, ang ating hinahanap ng ating Diyos ay ating mga puso. Nais niya na sa umagang ito ay hingin niya yung ating mga puso. Ano man ang laman nito, siya lamang ang nakababati.
na sa ating nag-iingat sa araw-araw. Ay papuri tayo, magpuri sa ating Panginoon. Meron ba? Ating mga babae? Hanggang kaya natin tumalabak tayo kahit nakaupo. Hindi sarili natin ang aming pinapalapakan natin, kundi ang ating Panginoon, hindi rin po ako. Kaya tayo ay mag-ingay para sa ating Panginoon.
salutang pagbasa na natatagpuan sa mga awit 116 verses 12 to 19. Kaya na aking Diyos, anong aking ihahandog sa lahat ng kabutihan na sa akin ay galo? Ang handog ko sa pagkain, pagiging ng masarap, bilang ang pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa tuwing na magtitipon at lahat ng hirap, ang ano pang pangako ko ay doon ko ay ibigay. Tunay niyang itong si Yahweh, malasakit ay malaki. Kung ang isang taong tapat, kamatayan ay masabat. Ay Yahweh, narito ako iyong pamaglingkod. Katulad ng aking ina, maglilingkod ako Diyos. Kaya kung ako'y iniligtas, pinalihan ang Diyos. Ako ngayon ay naghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog ko panalangin sa iyo ko ilalaga, tayong lahat. Kapag nagsasama-sama ang lahat ng iyong hirap, sa templo sa Jerusalem, ay doon ko ay bibigay ang anumang pangako ko sa iyo ay binitiwan. Purihin si Yahweh. Nasa sandali po tayo, mga bata.
Atin po ipanalangin ang mga bata. Aming Diyos, tumapangyarihan sa lahat. Salamat po sa mga titig na ipinagkakaloob ng mga bata ito. Patuloy na ikaw ang magkaloob sa kanila ng mga talento ka Panginoon upang magamit sa iyo. Nawa ang kanilang kabataan ay patuloy na gamitin mo Panginoon para sa paghahayag ng iyong kalulahian at kapulihan Panginoon. Sila ay aming mga nagiging inspirasyon sa paglilingkod sa iyo Panginoon. Kaya gamitin mo ang kanilang buhay at patuloy na ingatan sila sa kanilang pag-aaral, sa kanilang mga ginagawa Panginoon sa bawat araw. Nawa Panginoon ay makita ang liwanag mo sa kanilang buhay. Amen. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. So ilang mga pahayag lang po bago po magulat ang ating pong POP. So unahin lang po natin ang ating pong mga magiging tagapaglingkod sa susunod pong linggo. Father's Day po. Tama po ba? Next week, ating po is-celebrate Father's Day. So ang ating pong magiging tagapanguna is kapatid ng Tess Fermin. Ang ating po mga Bible readers ay si kapatid na Judith Santos at Beck Santos. So wala pong offertory dito. Baka po may mga nagnanais na maghandog po na abitin sa ating pong offertory. Gayun din po, pagkatapos po ng ating pananambahan, ang ating pong naka-schedule na council meeting, pinapaalalahanan po ang ating mga council, ang ating pong konseho na magpaiwan po para po sa ating pong first regular meeting for this conference year. Ngayon din po, kung nakikita niyo po, nagugulat po si Rejoice para po sa update po ng ating pagawain. So, konting-konti na lamang po. Matatapos na po. Sana po matapos. Yun lamang po at maraming salamat po sa ating lahat. Morning po sa ating lahat. Patuloy po tayo nagpapasalamat sa ating mga walang sawang pagsuporta po sa paggawa po ng ating iglesia. Narito po ang ilan sa mga ulat po sa ating po collection po. Bago po pasimula yung phase 3 po natin, yung CD po, ang ating po passion hat ay next po. Bago po ba pasimula yung ating CD, ito po yung ating passion hat, 246,826.74. Nung May 10 naman po ay meron po tayong kapalit na GI pipe, po ay 600 pesos. Sa project buying naman po ay 2,580. Noong May 17 naman po, sa ating po bayanihan basket ay 2,104 pesos. Kapatid na po Nina Gomez, 500 pesos. Ronica Tingin, 3,000 pesos. Noong May 24 naman po ay ating bayanihan basket ay 1,813 pesos. Noong May 31 naman po ay meron po tayong collection na 2,811 pesos. At wala po sa ating anonymous giver, 15,000 pesos. Aileen Santos,
pesos, EJ Pangan 1,000 pesos. Sa atin naman pong Project Hagay signature campaign, kapatid na Jose Godoy ay 300 pesos, Andres Reyes 1,000 pesos, Aline Reyes 1,000 pesos, Rebecca Daya 1,000 pesos, Tesperlin 1,000, Aina Lorraine 50 pesos. May 17 po, Romy Cavini 2,000 pesos, Rosario Guevara 1,000, Zania Pelayo 3,500. May 24 po, Nora Bautista 200 pesos, Hani Rosso 500, Sayin 1,000 pesos. Tini Molina 500, Carlo Jocelyn Molina 500 pesos, Judith Santos 200 pesos, Jose Godoy 200, Danny and Karen Villena 1,000, Raquel Santos 3,000 pesos. Brad Santa Ana 1,500, Beth Santos 500 pesos, Pat and Ruth Joyce Pascual 1,000 pesos. Ang kabuuan pong collection natin ng buong May po, buong May lang po ito ay 283,223 pesos point 75. Ayun po. Sa June 7 po last week, in memory of Imelda Camino, 2,000 pesos. Project Bayanihan, 3,467 pesos. Sa signature campaign naman po, June 7 ay nagkaroon po na Jessica Dini ng 3,500, Jen and Matt Sarmiento 1,000, Timothy ng Sarmiento 1,000, Irene Suarez 1,000 pesos, Leon Nico 200 pesos. Sa kabuuan pong expenses po natin ng mga nakaraang limang linggo, ito po yung nagpasimula na po tayo ng ating singing. Ang gastos po natin sa materials ay 154,955. Sa labor naman po ay meron po tayo 108,600. Ang kabuuan gastos po natin sa loob ng limang linggo ay 263,605 pesos. Ating pong cash on hand as of June 13 ay 46,746 po sa linggo. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta po sa gawa. Malapit po. Salamat po. Pinapalakpakan natin yung ating mga masasipag na miyembro na sila ay willing na mag-intindi. Kasi intindihin nila, di ba? Willing na mag-intindi pagdating sa Panginoon para sa ating iglesia. Napipil ko hindi na masyadong mainit dito sa lugar to. Doon ka mainit. Thanks God. Konting-konting hinga na lang po, mayayari na. Jonas. Kaya konting hinga na lang. Maraming mga gawin parang. Pero kailangan pa natin ng mga bubuting usot na gagamitin ng ating Panginoon. So, sa June 14 po, yung June 14, kaarawan po ni Leonor Ambi and Sabrina Parin. Palamakan natin ang Panginoon. 15, Joby Cristobal and LJ De Leon. Palamakan natin ang Panginoon. June 16, Irene Supan and Eday Gonzalez. June 18, Maan Reyes and Sofia Cruz. Yan. Awit na raw tayo.
sa isang taon na pagsama mo po sa kanila, pag-iingat, at maging sa mga karamdaman ay pinalagarin mo, O Diyos. At sa araw na ito, Panginoon, patuloy na purihin ka, manuwalhati ka, sapagkat ang iyong kabutihan ay naahaya at pag-ibig sa patuloy na buhay ng iyong mga anak. Dalangin namin, Panginoon, sa bawat anak mo na magse-celebrate ng kanilang kaarawan. Patuloy po, O Diyos, na pagpalain, ingatan, samahan mo po sila. Salamat po na maraming. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Happy birthday sa lahat po. Ngayon po ay gaganapin natin ang paghahati ng lalakarin ng Diyos. Sabi po ni Nora Santos, ialay mo doon po sa kanyang katawan. Espiritu ay lalago
aming magsamba, O Diyos, nais kami magbalik ng pasasalamat sa pamamagitan ng pag-aandog sa iyong kabutihan, sa biyaya ng patuloy na pinagkakaloob mo. Paspasan mo po ito, O Diyos, patuloy na maitaas ka, maluwalhati ka, at pagpalain mo patuloy ang mga anak mo na ginagamit maging sa ministeryo ng pag-aandog. Sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Para po sa pag-asa sa bagong tipahin, ito po yung matatagpuan sa mga taga-Roma, kabanatabi ng mga talatang sa mga Roma. Yaman na mga pinaaragadaw sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Sa pamamagitan din naman ngayon, nagkakaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito, na diyan ay nagsisilati tayo at nagkagalang tayo sa pag-asa ng kalwalhatian ng Diyos. At hindi lamang ngayon, kundi naman nagkagalang tayo sa ating mga kapighatian na nalalamang ang kapighatian ay gumagawa ng katiyagaan at ang katiyagaan ng pagpapatunay at ang pagpapatunay ng pag-asa. At ang pag-asa ay hindi humihiyak sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Sapagkat nang tayo ay may hina pa, ay namatay si Kristo sa kapanahunan dahil sa mga masama. Sapagkat ang isang tao ay bahagyan ng mga mamatay dahil sa isang taong matuwid, bagamat dahil sa isang taong mabuti, marahil ay may mamahas mamatay. Totoo, ipinagtagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Tayo po yung si Teo para sa pagbasa na yung Evangelyo natin magkakagpuan sa mga sulat ni Mateo, Kabanata 10, mga talatang 20, ganito po ang ating pasusunod. Huwag kayong magdala ng pera, maging ginto, pila o tanso. Sa inyong paglalakbay, huwag din kayong magbawa ng pagkain, bilisan, pampalit na sandalias o tungkol, sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat na tumanggap ng mga bagay na kanyang ikabubuhay. Saan mang bayan na narin kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat, pakituluyan at kayo tumuloy sa bahay niya habang kayo nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa kapayapaan sa bahay niya. Kung karapat-dapat ang mga nakatira doon, panatilihin ninyo sa kanila ang iyong pagpapala. Ngunit kung hindi, gawin ninyo iyon. At kung ayaw kayong tanggapin ang Panginoon sa isang tahanan ng bayan, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa. Tandaan ninyo, sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang parusang nilagawan sa mga mamamayan ng bayan iyon kaysa sa parusang dinanas ng mga taga-Sodoma at taga-Gomorra. Tingnan ninyo, isinusubo ko kayo na parang lupa sa gitna ng mga asong buwan. Kaya maging matalino kayo gaya ng ahas at maamo gaya ng kalapati. Maging mga alagad ko, mag-ingat kayo sapagkat kayo daragpin ang sasakdal sa mga sanedrin. Haagupitin kayo sa kanilang mga sinagoga at dadalhin kayo sa mga gobernador at mga hari ng dahil sa pagsunod ninyo sa akin, upang maging totoo sa kanila at sa mga hindi. Sa pagkakataong iyon, huwag kayong mabahala kung ano ang iyong sasabihin o kung paano kayo magpapatotoo, sapagkat ito ay pusang loob na ipagkakaloob sa inyo. Hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo.
Good morning po sa bawat sa atin. Bless na natin yung katabi natin. Sabi mas God bless you. Diba, nakaka-bless yung simpleng-simple lang hinihingi yan. Tapos, i-bless ko ka. Ang kanataan natin pag-ubali-bulaya, masumpungan sa Mateo 9, 35-38. Nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nangaral siya sa mga sambahan ng mga Hudyo. Ipinahayag niya ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila dahil napakarami ng kanilang problema, pero wala man lang tumutulong sa kanila. Para silang tupang walang pastor. Kaya sinabi sa mga tagasunod niya, marami ang aanihin, pero kaunti ang tagapagtan. Kaya idalangin niyo sa Panginoon na siyang may-ari ng anihin, magpadala pa siya ng tagapag-ani. Kaya manalangin, Panginoon Diyos na makapangyarihan, tumalabit ko kami sa iyo. Itinataas ko po rin ang aking sarili, Panginoon. Na sa oras na ito, hindi po ako karapat-dapat, subalit ikaw pa rin ang Diyos ang dahilan kung bakit kami narito. Salamat po, ito po ang nalangin sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Amen. Amen. Last week, pinag-aralan natin yung tungkol kay Mateo. Alam naman natin na si Mateo ay kinaiinisan, kinaumuyan. Si Mateo ay makasalanan. Pero si Mateo ay tinawag ng Panginoon at sumunod. At nakita natin sa gospel ay number one pa yung pangalan niya, Mateo. Ayan, di ba? Kaya sa atin, bilang mga mananampalataya, kung meron dahilan kung bakit tayo narito, yung choir, yung mga bata, lahat ng bagay na kung may dahilan, ang Diyos yung may gusto. Gusto niya tayo na mag-church, gusto niya tayo na magkaloob. Di ba? Masabi yung pastor, umayaw mo ng Diyos. Gusto ng Diyos magkaloob kayo ba? Di ba? Gusto niya tayo magkaloob. Tapos gusto niya tayong mag-serve, maglingkod. Ang totoo nun, kayang gawin ng Diyos yung mga bagay ng mga imposible. Pero marami na maglingkod. Kasi gusto niya tayo ay tawagin, gusto niya tayo ay isama. Kaya kapag halimbawa, sasabihin, baka pwedeng pangunahan mo sa pananangin. Okay, tatanggi. Minsan sasabihin mo, baka pwede ikaw mag-pray. Huwag muna, huwag ako. Di ba gano'n? Baka po pwede ikaw muna yung magpuro ng care group. Huwag ako. Hindi. Kaya ka nalalagay yan dahil gusto ng Diyos. Gusto ng Diyos. Diba, may magsabi sa'yo, ikaw ang magsasayano sa Father's Day. Nasabi naman, guys. Approve na. Ikaw ang magsasayano sa Father's Day without any hesitation. Nasabi mo, yes, Lord, Amen. Diba? Pwede na natin i-announce. Pwede na. Sa linggo, sama niyo mga tatay niyo. Ang speaker natin ay ang kanyang anak na si AJ. Siguro makakanta rin si Jess. Ako na lang yung hahawak ng mic. Okay. Kaya, sabi mo sa katabi mo, God bless kasi nandito ka. Diba? Ang daming reason pwedeng makita kung ba't di ka makakatayin. Baha, umulan, nabasa, everything reason. But then, this morning, nandito ka. Kasi gusto ni God, nandito ka. Bakit? Minsan kasi, sa loob na sa linggo, di ba, dami namin na-experience na minsan nakakaaway. Yung may gano'ng sitwasyon na nakakainisan, problema, intindihin, everything. Pero pag Sunday, ang gusto ni Lord,
magsimba ka. Gusto niya na hanggang ka. Everything na ginagawa natin, hindi natin gusto. Ang may gusto ay ang Diyos. Kaya si Mateo ay kinaiinisan, itinatakwil, pero gusto ng Diyos. Tawagin siya at gamitin siya. Ngayon naman sa ating teksto, ang sabi dito, nakita ni Jesus yung mga tao. Nakita ni Jesus yung mga tao. At kung nakita niya yung mga tao, ang sabi niya ay nahabag siya sapagkat sila ay parang mga tupang walang nagpapastor. Nahabag siya. At ang sabi sa Bible, pinagaling niya ang lahat ng kanilang sakit. At sila ay patuloy na sinamahan o patuloy na ninanais ng Panginoon na maranasan. Ang sabi pa rin sa panahon niya ng Panginoon, marami pa sila. Kaya ang sabi, idalangin ninyo sa Diyos, magpadala pa ng mga maaaring maging instrumento sa bawat isa sa kanila. Kaya sa atin, bilang mga mananampalataya, isang bagay yung maganda na pwede natin sabihin sa buhay natin. Una, naranasan natin dahil nahabagan niya sa atin kung paano siya kumilos at gumawa sa atin. Di ba? Nahabag, kumilos at gumawa ang Diyos sa atin. Ang sabi dito, nahabag at pinagaling anuman ang kanilang karamdaman. Dito sa ating teksto, makita natin na yung pag-ibig ng Diyos, yung pagmamahal ng Diyos, ginagawa niya yung maganda sa mga iniibig at minamahal niya. Kaya yung isang kalagayan ng mananampalataya na nasumpungan ng Diyos, kinatagpo ng Diyos, naroon yung kapahalagan, ninais ng Diyos, magkaroon siya ng buhay na ang Diyos yung mangunguna sa Kanya. Alam niyo, kapag may mga tao na napapahama, may mga tao na nagiging pangit yung buhay, alam niyo yung mga tao na to, sabi nila minsan sabi nila parang ako hindi mahal ng Diyos. Halimbawa, ang may problema, kasabihin parang walang Diyos. Ganun. Parang nagpo-question na sila. Pero ang totoo nun, ang sabi dito sa teksto, noong panahon na yun, nahabag ang Diyos sa kanila, ang ating Panginoon sa kanila. Kaya yung mga nangyayaring sitwasyon, yung mga bagay na nakikita natin, na kung titingnan natin, parang pagpangit. Pero ito ay bahagi ng buhay na talagang pwedeng maranasan. Pero dahil nga naroon palagi ang Diyos upang katagpuin, naroon palagi ang Diyos upang tawagin, kausapin, mula daw sa ganung buhay, magkakaroon ng pagbabago. Kaya yung mga tao na tinatawag na mananampalataya, yung mga tao na tinatawag na kinatagpo ng Diyos, kung mayroong bunga yung kanilang buhay, nakita natin, nagagalak sila kapag ipinagilingkod sa Diyos. Diba? Tinan ninyo yung ating church. Kung sa ibang tao, kasabihin nila, ayokong mag-church kasi ang daming gastos yan, lalo yan sa Santa Ana. Minsan kasabihan na okay lang magbigay, kailangan. Kasi ang iisipin ang hirap. Diba? Ganun ang kalagayan ng tao, ang hirap. Pero kapag naramdaman natin na ito ay bahagi ng ating relasyon sa Diyos, bahagi ng ginagawa natin sa Diyos,
Hindi ang pagtingin ay hirap, kundi ang pagtingin ay sarap, biyaya ng bagay na ginagawa natin. Kahapon, doon sa birthday ni Akit, ang dami namin doon, kasama yung mga kababaihan sa Diyos. Ang sabi niya, nagpapasalamat siya sa Diyos. Kaya yung pagpapasalamat niya, sabi, Pastor, sabihan mo nga yung mga kababaihan, mayroon tayong gawain ng pagpapasalamat sa Diyos. Po pwede naman walang ganun Di ba may mga tao walang ganun? Pero hindi niya gusto yung walang ganun. Ang gusto niya magpasalamat sa Diyos, purihin ng Diyos. Alam niyo, nung araw, nung hindi pa ako mananampalataya, pinaghahandaan ko yung birthday ko sa mga barkada. Nag-iipon ako para sa barkada. Tapos, nung ako'y naging mananampalataya na, merong itinuro sa akin ng Diyos, sa akin ng Diyos, para sa barkada na ibibigay mo yung mga masasarap. Hiyang-hiya ka pa sa mga barkada, pero sa pamilya, wala. Yung hiya ako sa sarili ko. Kaya nung maranasan ko na ang biyaya ng Diyos, ang kahabagan ng Diyos, ang pagkilos at paggawa ng Diyos sa buhay, isang bahagi ng ating pagpapasalamat. Dumating ako sa times na gusto ko lahat ng birthday ko. Kasama ko yung mga mananampalataya, nagpupuri, nagpapasalamat. Kaya yung last birthday ko, nagsama-sama tayo. Nagpunta tayo sa swimming pool. Ayan. Siguro sa birthday ko ulit. Maghanap na kayo ng swimming pool. Kasi napakasarap na yung pagpapasalamat mo, kasama mo yung mga mananampalataya. Kaya sa buhay ng isang mananampalataya, naranasan niya yung kahabagan ng Diyos. Naranasan niya yung pagkilos ng Diyos. In return, yung kapurihan ng Diyos para sa kanyang buhay. Kaya ano man ang ginagawa natin, nagbibigay man tayo sa paggawain. At tayo man ay nag-o-offering o kumakanta man dito, it is for the glory of God. Bakit? Kasi ang buti-buti ng Diyos. Kasi napaka-sarap ibalik sa Kanya yung Kanyang ginagawa sa atin. Diba? Kung ito ay hindi naiintindihan ng tao, lahat na ito para pang wala lang. Ba't ba kayo nandiyan sa church? Ba't ba kayo ay nagbibigay sa church? Bakit ba kayo ay konsyante nandiyan? Pwede naman wala yan. It is for the glory of God. Sapagkat naranasan natin kung paano tayo kinahabagan, naranasan natin kung paano tayo inibig ng Diyos. At bilang mananampalataya, bilang Kristiyano, isa sa pwede natin tingnan yung buhay niya na patuloy na ginagawang instrumento ng Diyos sa kanyang kabutihan at sa kanyang mga pagpapala. Sabi nga, ang buhay daw natin ay nais ng Diyos, patuloy na gumawa ng kwento. Yung kwento nito, kapahayagan palagi ng kapatihan ng Diyos. Sa church, kung merong kwento, sino ba yung mananampalataya? Pakas ka mga na. Masabi niyo si Mama B. Di ba? Ipagtanong ng lahat, kilala sa church, yun ang kwento. Ipinagbilin ko ng buhay. Yun ang kwento. Na mayroong Diyos na ibinabalik niya yung lahat ng kapurihan. At hindi lang ibinabalik, kundi ginagamit ng Diyos bilang instrumento sa kanyang kabutihan. Kaya yung buhay natin, katulad ni Mateo, si Mateo ay ginamit ng Diyos upang maisulat ang isa sa Ebanghelyo. Ngayon, yung buhay natin, ginagamit ng Diyos. At sa Diyos, ano ba yung bahagi
ng buhay na kwento na maaaring makita sa akin bilang mananampalataya. Alam niyo, marami na tayong mga minamahal na hindi na natin kasama, pero pag maaalala natin, nakaka-challenge yung kanyang paglilingkod. Di ba si Arines? Pag naalala natin, nakaka-challenge na yung buhay niya ay napakabisang instrument ng Diyos. Di ba yung pakaganda nun? Bakit? Kasi mula doon sa buhay, ang sabi doon sa Bible, sila ay mga litong-lito. Parang mga tupang walang nagpapastol. But then, nung masumbungan sila ng Diyos, sila ngayon ay hindi lang pinapasalan, kundi nagiging instrumento pa ng Diyos sa kanyang ministry. Alam niyo, sa atin bilang mga mananampalataya, yung mga Christian dapat nag-level up. Ano po yung level up? Yung araw, may mga kabataan. Yung kabataan, ayan, like yung mga kabataan ngayon, sa kanilang pagnanais, napakasama sa gawain, nagbibigay, nagbebenta ng kung ano-ano. Sa kanilang kabataan, hindi sila lumalayo sa Panginoon. Pero pag dumating ang panahon, inile-level up na sila ng Diyos. Diba? May mga kabataan, may mga engineer na. Pagpakangalan ng Panginoon doon. Meron tayong mga doktor, guro. Diba? Isang kapahayagan na yung kahabagan ng Diyos kumikilos, gumagawa. Sabi nila sa akin, kung hindi daw ako naging pastor, ano raw ang buhay ko? Baka ako patay na. Mainitin ang ulo ko. Marami akong bisyo. Baka ako patay na. Lahat ng mga kaibigan ko patay na ako na lang ang buhay. Sabi ko, baka ang mga anak ko sira ang buhay. Pero sabi nila, pinagpapalakan ng Diyos. Palagi akong ginagawa. May anak ang attorney. Kaya lang, talagang ibinabalik ng Diyos kapag nakita niya na kailangan kumilos siya sa buhay natin. Kaya ngayon, yung mga anak ko, sila na yung sumasaway sa akin. Tay, gabi na, ka nang aalis. Bumili ako ng e-bike para pampunta-punta rito. Sabi sa akin ng anak ko, Tay, ano ba problema mo? Bumili ka pa ba ng e-bike? Hindi ko pa ako ng sa panggasolina. Pag ikaw nag-e-bike, kaya yung e-bike ko na-start, hindi ko na nagagamit. So, yun yung paraan ng Diyos Yung mga bagay na dati hindi ka angkos. Yung mga bagay na dati ang dami mong hindi. Yung mga bagay na dati may problema ka, nakikita ng Diyos na abot ng Diyos. At pag dumating ang panahon, ile-level up ka ng Diyos kasi naranasan mo na yung kanyang biyaya, yung kanyang kahabagan. Dati, hindi ka naman tumatayo, hindi ka naman umaawit, hindi ka naman nagsasettle, but now, instrumento ka ng Diyos sapagkat nasasabi mo sa buhay mo, may ginawa ang Diyos at patuloy na ginagawa ang Diyos. Kaya ang isang mananampalataya, nile-level up ng Diyos. Pagdating ng panahon, sila na yung mga frontliner sa iglesia. Dati, sila lang yung mga nandyan na umaasa, but then, pagdating ng panahon, sila na yung mga gagamitin ng Diyos para sa kaluwalhatian ng kanyang pangalan. Sabi nung anak ko, noong siya ay na-involve pa sa mga PCS, si attorney, sabi sa akin, ano ba tayo? Noong panahon na nagtuturo ako ng DBCS, pinahanap ko yung
yung bahay na na kung magpakain yung masasarap. Tinatandaan daw niya, dito ako pupwesto kasi masarap magpakain. Pero nung siya ay nandito na sa Canada niya, sabi ko, Fes, magpapakain ka na ulit. Walang problema tayo. Alam niyo, ang isa sa sinusuporta niya, mapili natin yung pinanggalingan ko. Every time, sinusuporta siya ito. Kasi, nile-level up ka na ng Diyos. Kaya ang mananampalataya, nasabihin ko sa inyo, pagka tayo mananampalataya na, hindi na tayo yung humihingi. Dapat tayo na yung nagbibigay. Amen ba yun? Kasi kapag habang panahon, ikaw yung umaasa, ikaw yung hinihingi, nandun pa rin yung kahabagan, nandun pa rin yung mga bagay na nakikita natin na hindi inaalis ng Diyos. But this time, ang gusto ng Diyos, ikaw na yung nagbibigay, ikaw na yung ginagamit, ikaw na yung nagtuturo, ikaw na yung tumatayo para sa Panginoon. Kaya tayo bilang mga mananampalataya, ipakita natin na tayo ay blessed, pinagpala ng Panginoon. Kaya tayo, alam mo, pupunta tayo sa mga handaan, huwag natin ipakita na mahirap tayo. Pinagpala ako ng Diyos. Huwag natin na ibabalot ng mga handa, kawawa yung mga hindi pa kumakain. Diba? Kung maaari kung may handa di ba kukuha ka, huwag marami ka lahat lang. Kasi, ano yung pagsishare mo ng blessing yun Kasi, si Ate Repi, minsan may mga pagkakataon yan na kakamustahin ka niya pag kinamusta kami nararamdaman mo. Pero ginagamit na ng Panginoon. Yun yung maganda sa buhay natin. Hindi ibig sabihin na gaya ng instrumento ka na ng Diyos. Pinagpapala ka na ng Diyos. Sabi nga dito sa pinasa, kung ikaw ay ayaw, huwag ka na magdala ng luputan, huwag ka na magdala ng ano. At bahala ang Diyos na ikaw ay pagpalain. Kaya sa atin bilang mga mananampalataya, kailangan naranasan natin yung kahabagan ng Diyos. Na dati, hindi ko kaya, hindi ko alam. Na dati, wala akong kayang gawin, pero ngayon, ako na yung pinagtatayo ng Diyos. Ako na yung ginagamit ng Diyos. Ako na yung nais ng Diyos. Upang makita na yung kanyang biyaya, yung kanyang kahabagan, kumilos at gumawa sa aking buhay. Ang totoo nun, minsan, sinasabihan, si AA kasi ano yun pagka yung nagkukwento, madalas merong ipinagmamayabang yan, parang ako, di ba nanora? Iyan nga si Don Frank Kaya minsan, ako na parang hinihingan nata Don Frank, yung sa business, yung mga teacher doon, pag nakita ako, parang gusto palagi ako mag-blow out. Di ba na mapabiliin si Don Frank? Nakakatawa, hindi ka na yung dati. Natapos na yung kahabagan ng Diyos, pinagpapalaan na. At sa buhay natin, ito yung nais ng Diyos. Tayo ngayon ay magpapala, ay maging pagpapala at maging instrumento ng Diyos. Ngayon, kung ang buhay natin, hindi pa rin natin nakaranasan na tayo ay nagiging instrumento ng Diyos, na tayo ay ginagamit ng Diyos, na tayo ay pagpapala ng Diyos. Tanong natin, Lord, bakit hanggang ngayon ganito pa rin ang buhay ko? Yung kahabagan, yung biyaya, yung pag-ibig, nais ng Diyos, maging instrumento tayo sapagkat tayo na nakaranas ng Diyos, na tayo patuloy na pinagpala ng Diyos, na tayo patuloy na ginagamit ng Diyos. Dahil sa kanyang kahabagan, nandito tayo ngayon, nagpupuri, nagpapasalamat at patuloy na instrumento ng Diyos sa kanyang kapurihan, sa kanyang kaluwalhatian. I challenge you this morning, mga kapatid, sa umaga ito, kung gusto natin ipakita na ang Diyos ay maraming ginawa at napakabuti sa atin, then, ipakita natin na ang Diyos kailanman hindi nagkulang, na ang Diyos
talagang secretly umaapaw na tayo ay kanyang pinagpala. Blessed morning po sa bawat sa akin sapagkat sa bawat umaga, sa bawat isip, everything, tayo ay binibless ng Panginoon. At sa mga ito, ang panahon mo ngayon, kung ba't ka narito, bahagi ito ng kahabagan ng Diyos. Umupo ka riyan, kakausapin ka ng Diyos, umupo ka riyan, at patuloy na hintayin yung mga bagay na nais ng Diyos na sabihin sa atin upang maging instrumento, upang sa mga tao na nangangailangan ay maging pagpapala tayo. Kaya nga ang utos ng Panginoon, go! Go! Umayo na kayo! Hindi tayo pahayuin kung hindi tayo equip. Hindi tayo pahayuin kung wala tayong magagawa. Hindi tayo gagamitin instrumento kung hindi tayo i-equip. Pero kung sinabi ng Diyos, go and make it. Tayo na ngayon. Yung nais ng Diyos tumayo sa kanyang pangalan. Tayo na ngayon ang kailangan gumawa ng maraming kwento upang masabi na meron Diyos tayong pinananampalatayanan, meron Diyos tayong pinaniliburan, meron Diyos tayong pinupuri na awit sinasamba. Ganito ang Diyos sa buhay natin sapagkat hindi ako kayang pigiling magpuri, hindi ako kayang pigiling na mamuna, hindi ako kayang pigiling na tumayo sa harapan ng Panginoon sapagkat yung mga bagay na dati dito hindi ko kaya. Naranasan ko ang Diyos kung paano pinagaling ng Diyos ang lumpo, ang pilay, ang pipi. Ganun din, we can assure sa umaga ito, nung kinatapo tayo ng Diyos, tayo ngayon ay isa sa mga pagpapala ng Diyos. Pagpapala na hayo at ang dala-dala naman natin ay ang kahabagan na nagmumula sa Diyos. Sapagkat ikaw na ngayon ang nais ng Diyos na maging instrumento upang ipadama ang kanyang biyaya at ang kanyang kahabagan. Church, sa umaga ito, as we go, dala natin anumang bagay na ginawa ng Diyos sa atin. At anumang bagay na ginawa ng Diyos sa atin, makakatagpo tayo ng mga tao, litong-lito, hindi alam ang gagawin. At ikaw yung padadala ng Diyos bilang kanyang gagamitin. At sa umaga ito, lahat ng nais ng Diyos, saluhin natin. Lahat ng ibibigay ng Diyos, ang kini natin sapagkat sa paglabas natin, ang Diyos ahayo tayo upang maranasan tayo ng mga tao na sila ay walang magawa litong-lito at hindi alam ang kanilang gagawin. Go! Umayo kayo! Hindi tayo papahiyuin kung hindi tayo papangukuha ng Diyos ng kanyang biyaya at ng kanyang kapangyarihan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat po sa mensahe ng buhay at ang patuloy na pagpapala po ng ating Panginoon ang sumainyo pastor at sumaamin lahat po sa araw nito. Sa ating pong awit ng pasasalamat at pagtatalaga habang ginagawa po natin ang pagdadala ng ikapo at pangako, awitin po natin ang hawli ito. Ikaw ang
Tayo manalangin. Laki ng Diyos nang kinahabagan mo kami. Naranasan namin ang hanapin ka. Laki ng Diyos nang habagan mo kami nung nahabag ka sa amin. Palagi nalagyan mo ng direksyon ng aming buhay. Nung kinahabagan mo kami, laki ng Diyos, nagkaroon kami ng tunay na galak sapagkat nandiyan ka palagi. At nanais ko dito sa amin. Totoo, Panginoon, kung kami lang wala kaming magagawa. Madalas kami matangay ng hindi magagandang bagay sa mundo ito. Kung kami lang, O Diyos, hindi namin marasabi na ang buhay namin ay kaya namin. Salamat sa umaga ito. Nakita mo ang mga tao doon, sila ay hindi malaman ang gagawin. Parang mga tupa na walang pastol. Nahabag ka, pinagaling mo sila. At ito, O Diyos, ang patuloy na aming ipinagpapasalamat sa pamilya namin, Panginoon. Patuloy kami nagtitiwala na mayroong Diyos na palagi. Kung kami mananalangin, mag-iingat, sasama. Kung may mga karamdaman, nakakayanan na namin humiling, Panginoon Diyos, pagalingin mo po ang karamdaman. Kung kami may mga problema, nagagawa na namin sabihin, Panginoon, samahan mo po kami sa mga problema. Kabahanan lang, O Diyos, na sa buhay ng bawat isa sa amin. Nais mo, Panginoon, na magawa namin yung nais mong the best na buhay. Na dumating yung panahon na sa amin mayroong Diyos na pinananampalatayanan, pinaglilingkuran, makapangyarihan, na mayroong Diyos na patuloy na kumikilos sa aming buhay. Kaya po, salamat sapagkat ang dahilan, Panginoon, kung ba't kami narito, ay upang natagpuin mo, maranasan ng iyong presensya. Hindi mo mawala ang mga intindihin, hindi mo mawala ang problema, subalit sa umagang ito, yung katagpuin mo kami, yung makarinig kami ng mga awit, yung tumayo kami at patuloy na maranasan namin na ikaw ay kinakatagpo pinupuri. Ito ay bahagi, O Diyos, ng mga ginagawa mo sa amin. At salamat din, Panginoon, sapagkat alam namin doon sa mga bagay na nais mo ay magdagala sa amin doon sa buhay na ipinapangako mo, O Diyos, na hindi ka din mapapahama. Kaya, O Diyos, sa umaga nito, yung mga bagay na ito, O Diyos, na naranasan mo sa bawat sa amin, ay ngayon, ibinibigay mo sa amin upang kami man ay maging instrumento ng iyong pag-ibig, ng iyong kahabayan, ng iyong pagmamahal. Na makita nila na mayroong Diyos na makapangyarihan. Kaya po, salamat sa umaga ito, O Diyos. Salamat din, Panginoon, sa bawat pamilya na patuloy na itinataas natin sa iyo ang iyong pag-iingat. Ang patuloy din na pagsama mo sa mga anak mo na nagmamalang ng sasakyan, O Diyos. Maging sa mga anak mo, Panginoon, Panginoon, dalangin namin sila
gagawin namin na handog ka, inaangkin namin sapagkat yung kahabagan mo ang patuloy namin aangkinin sa buhay ng bawat sa amin. At muli, O Diyos, sa umagang ito, tinatakbo mo kami, pinangakuan, kinausap, sinabihan, at sa aming pagtatakbo sa Panginoon, kami pa ay sinasamahan mo sa iyong pangako, sa iyong tulisyon. Kaya sa umagang ito, purihin ka. Bayaan mo, O Diyos, pasalamatan ka. Luwalhatiin ang iyong dakilang pangalan. Salamat po sa lahat-lahat na naranasan namin sa umagang ito. Na ang umagang ito ay biyaya na kami sumamba, na kami makapaglingkod, na kami kausapin ng Diyos na makapangyarihan. Purihin ang iyong dakilang pangalan, O Diyos. Lahat mo ito, dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Sabi daw sa verse, sila ay tuliro at hindi alam ang kanilang gagawin. Subalit tayo, kinatagpo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kahabagan ng pag-ibig at sa ating pag-iwalay. May pangako pa ang Diyos. Bendisyonan niya tayo, ang Ama, Anak at Banal na Espiritu. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ang aming mga council chair members para po